Asta is back at ang kalamangan ng Black Bulls against Lucius Socrates. At mukhang tuluyan ng winasak ni Lucius ang Clover Kingdom sa pamamagitan ng paggawa ng napakalaking World Tree gamit ang napaka-enormous na magic. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Let's go! Sa huling chapter, tagumpay ngang na-share ni Asta ang kanyang anti-magic sa pamamagitan ng Demon Dweller Sword. At dito'y nakilala ng buong squad ng Black Bulls ang babaeng kapatid ni Captain Yami at binalaan sila sa paggamit ng anti-magic na katulad din ito sa kanilang magic na nauubos at dapat 1 to 2 big shots lamang ang kanilang gagawin. Kaya nasaksihan natin kung paano pinabagsak ni Magna at Lack ang isa sa mga Lucius clone at ipinakita nila kung ano ang capabilities ng anti-magic with another elements of magic, kaya napatunayan nila sa pamamagitan nito ay kaya nilang pigilan ang tunay na Lucius Socrates. Kaya sa pagsisimula ng chapter na ito, ipinakitang basag ang mga guardian angel ni Lucius na kahit gaano pa ito katibay at kalakas, magiging madali lamang itong mababasag sa pamamagitan ng combined magic na tinataglay ng Black Bulls. Kaya at this moment, nasa kalamangan ng Clover Kingdom laban sa kampon ni Lucius Socrates. At dito'y makikitang patuloy pa rin nakikipaglaban si Asta at Yuno sa 4 na Lucius clone. Sumalakay ang dalawa nating bida upang tapusin ang 4 na clone. Ngunit sa hindi inaasahang biglang nag-raise up ang napakalaking gusali sa harap ni Yuno at Asta na ikinagulat ng ating mga bida dahil napansin nilang ang lahat ng mga gusali ay nagsisitaasan. Habang napangiti ang isa sa mga clone dahil parang sinimula na ng tunay na Lucius ang tunay na pagwasak ng Clover Kingdom na makikitang durog na durog ang mga kabahayan at kahit ang mga mamamayan na inilagay sa safeting lugar ng Clover Kingdom ay walang takas dahil ang buong Noble Realm literal na winasak ni Lucius na parang wala siyang ititira. Natakot ang hari ng Clover Kingdom na si Augustus Kira Clover dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kaharian ng Clover Kingdom since hindi siya lumalabas at nakatago lamang habang nakaupo sa kanyang trono. At nakita niyang lumilindol na may nagsisibagsakan na parang gumuho pa itaas ang kanyang kaharian. Samantalang sobrang nag-aalala si Sister Teresa para sa mga bata dahil gumuguho na rin ng kanilang simbahan, buti na lamang nakita sila sa isa sa mga Magic Knight na nagsagawa ng rescue upang mailigtas ang mga mamamayan na naipit sa pagguho ng mga gusali. Nagulat si Yuno sa kanyang nakita at hindi ito makapaniwala kung paano ito nangyari sa buong kaharian ng Clover Kingdom, habang si Asta ay napasabing ito ang sinasabi sa kanya ni Ryudo Ryuya ng Land of the Sun Country na sinabi nitong planong gamitin ni Lucius ang napaka-enormous na magic power papunta sa kalangitan. At dito'y makikita natin mga lods na wala nang natirang mga gusali sa ibaba dahil nagsisitaasan na ang lahat. Ang naiwan na lamang ay ang malapad na bakod ng Noble Realm. Parang gagawa ng Tree of Qliphoth si Lucius Socrates at sa Clover Kingdom niya bubuksan ng gate ng Underworld papunta sa mundo ng mga tao. At makikita naman talaga kung saan hango at kinuha ni Yuki Tabata ang eksenang ito. Ito nga ay ang World Tree ng Norse mythology. Habang ang ibang Magic Knight hindi sila makapaniwala kung paano ito nangyari at na-realize nilang ito na ang katapusan ng mundo. Nakita ni Captain Rill ang isa sa mga Lucius clone at makikitang patuloy pa rin nagbibigay ng lakas sa mga maliliit na fairies ni Yuno sa mga Magic Knight. Wika ni Captain Rill, ayaw man niyang aminin pero nakikita niya kung sino ang kanyang kalaban. Kaya kailangan niya talagang gumawa ng napakagandang paintings na parang ang ibig niyang sabihin na kailangan niyang galingan sa paggawa ng magic upang talunin ang kalaban. Samantalang si Captain Vengeance at Captain Charlotte ay sobrang nahirapan sa isang Lucius clone. Subalit kahit anong mangyari, wika pa ni Captain Vengeance, poprotektahan niya ang Clover Kingdom. Habang si Captain Charlotte naman masama ang lagay. Nahihirapan itong makatayo sa tindi ng pinsala subalit wika niya na hindi pa siya dapat mamatay at kailangan pa niyang lumaban. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section.
Naisip ni Yuno at Asta na dapat nilang puntahan ng tunay na Lucius Socrates upang pigilan sa mga pinaplano nito. Samantalang si Ryudo Ryuya na kasalukuyang nasa Land of the Sun na gumagamit ngayon ng kanyang Tengetsu upang kanyang makita kung ano ang nangyayaring kaganapan sa Clover Kingdom. Sinabi ni Ryo na nakita na daw ni Lucius Socrates ang malaking threat sa kanyang pinaplanong sakupin ng buong mundo, ang dalawang Magic Knight na may potensyal na kayang talunin si Lucius Socrates, at ito ay walang iba kundi ang dalawang rival na si Asta at Yuno. Sinubukan ng dalawa na puntahan ng main body ni Lucius Socrates, ngunit pinigilan nito sa 4 na clone ni Lucius. At kaagad inatake si Yuno at Asta kung kaya napaatras ang ating mga bida. Wika ng 4 na Lucius na hindi nila hahayaang makalapit ang dalawa at sa mga binabalak nito. Sagot ng ating bida na si Asta habang nakangiti, ayos lang, kaso hindi yan mangyayari. Pagkatapos biglang nag-appear sa kanilang harapan ang itim na special magic dahil nag to the rescue pala si Finral, Sekri, Charmy at Zora. At sinabi ni Finral na palagi talagang nauuna itong si Asta kaysa sa kanila. Wika ng 4, ang Black Bulls nang bahala sa lahat ng mga natitirang Lucius clone at sina Asta at Yuno nang bahala sa tunay na Lucius Socrates. Samantalang ipinakita si Gauchi na kaharap ngayon ang Lucius na nakaharap ni Captain Real at naghanda ito ng napakaraming Black Mirror Magic. At makikitang nagawa ng mailigtas ni Gauchi ang kanyang kapatid na babae na si Marie. Habang si Gray at Vanessa nagtulong-tulong upang kalabanin ang Lucius clone na gustong mag-interfere sa laban ng mag-ina na si Noel Selva at sa paladin na si Ashier Selva. Kaya gamit ang Thread Magic ni Vanessa at Transmutation Magic ni Gray, kaagad nila itong inatake. At nag to the rescue naman si Gordon Agrepa sa dalawang captain na nahihirapan dahil sa natamo nitong pinsala, habang si Ichika at Vice Captain Nak muling ipinakita ang pag-rescue nila kay Captain Yami at kakaharapin nila ngayon ang paladin na si Morgan na mayroong Dark Magic at Light Magic kasama ang isa sa mga clone ni Lucius Socrates. Habang sina Magna at Locke, tamang support lang kay Henry since ubos na ang kanilang anti-magic dahil nagamit na nila ito sa huling chapter. Ang sumunod na panel ay pinakitang nagulat ang isa sa mga Lucius clone sa sobrang bilis ni Asta at Yuno. Dahil hindi man lang niya namalayan na nasa likod na pala ang dalawa nating bida at nagmamadaling puntahan sa itaas ang tunay na Lucius Socrates. Kaya walang choice ang 4 na clone dahil kakaharapin nila ang 4 na member ng Black Bulls. At mukhang maganda ang laban na ito. Makikita natin ang combo ng 4 na sina Finral, Sekri, Charmy at Zora sa mga sumusunod na chapter. Habang ang ating bida na si Asta ay pangiting sinabi sa mga Lucius clone na ngayon alam na ng mga ito na hindi sila mapipigilan. At ngayon pag-uusapan natin ng Tree of Qliphoth na ginawa ni Lucius Socrates sa Clover Kingdom. Nung hindi nagtagumpay ang Dark Triad na may palabas ang lahat ng mga devils doon sa Spade Kingdom, paniguradong magtatagumpay itong si Lucius Socrates sa pagkakataon na ito na palabasin ang mga demonyo sa mundo ng mga tao upang masakop ang buong mundo, since ito na ang final arc ng Black Clover. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Chapter 371 natin mga lods, upload natin bukas. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!